Ito yung pinakaayaw ko sa lahat na function ni Pao MR. Much later. Tae, wala. Nangyayari nga sa akin yun. So mag-update tayo guys sa in-install ko na si Pao MR, yung hybrid inverter. Sa mga hindi nakakaalam nga pala, ito guys ay 1,600 watts, 12 volt yung kanyang battery. Tapos yung starting voltage niya para mag-charge sa battery or mag-operate yung hybrid ay nasa 30 volt DC to 400 volt DC sa solar panel. Tapos yung maximum wattage naman niya ay nasa 2,000 watts. So sa video na to ay sasabihin ko yung mga nagustuhan ko sa kanya at yung mga hindi ko nagustuhan. Siguro hindi pa natin bubuksan ngayon kasi doon pa lang ay marami na akong sasabihin, marami akong revelasyon para sa inyo, para sa hybrid na to. So mag-start muna tayo sa mga nagustuhan ko sa hybrid inverter na to, si Pao MR. Ayan. Eto kasi guys ay mababa yung kanyang starting voltage sa kanyang solar panel. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-provide ng napakaraming solar panel, hindi ka masyadong magagastusan. So kung ano yung meron lang sa'yo, dun ka magsimula. Kung baka may apat ka na 100 watts, meron kang apat na 400, 200 watts, pwede na mag-start kasi mataas na yung voltage doon. Pwede na kasi 30 volts lang naman yung starting niya. So yun ang unang nagustuhan ko dito at hinanap. Kaya ako nagustuhan itong variant na to kasi nga wide yung kanyang solar voltage input. From 30 volt DC hanggang 400 volt DC. Malawak. Yung ibang variant kasi na 3.6 kilowatt, nasa 120 volt DC hanggang 500 volt. Yung 120 volt DC, marami ng panel yung ang kailangan dun eh. Pero dito, meron ka lang 3, 4 na straight na 200 watts, pwede na mag-start. Dagdagan mo na lang po unti-unti. Pangalawa, na nagustuhan ko dito kaya pinilit ko nag-install na ganito kahit na masakit sa bulsa. Ayan, talagang kinurutan ko sa bulsa. Fully automated siya. Basta sapat yung solar panel mo, maganda yung battery mo, okay na okay, hindi ka mahirapan. Lahat siya nang gagawa. Kahit mag-brownout, pabalik-balik yung kuryente, siya nang bahala. Pangatlo na nagustuhan ko kaya ako naglagay ng ganito kahit mahal. Simple lang yung wiring yan, napakalinis. Diba? Walang masyadong mahirap na wiring. Siya nga pala sa nagre-request na tutorial ng wiring. Sige, ililipat ko ng location kasi ang mataas. Mataas, hindi mahaba yung leeg ko. Ayan, lilipat ko yung location, ibababa ko siya para madaling pindutin. Yun din ang kagandahan ng yung lumang version nito, nasa baba yung kanya control panel. Hindi kagaya nito mataas. Kailangan pa tumuntong ng upuan para makita mo lang yung niya, dashboard. Pang-apat na nagustuhan ko dito kay hybrid. Customize. Pwede mo customize yung kanyang setting. Marami kang pwedeng setting dito sa gusto mo. Isa pa na nagustuhan ko dito, na pwede ka magsimula kahit chop-chop yung sinasabi kong chop-chop. Basta meron ka lang nito, pwede na mag-start. At syempre, dapat may mga circuit breaker ka. Kahit kulang yung solar panel mo, yung dating setup mo nung ganito pa yung ginagamit mo. Okay? Kahit hindi mo magagamit yung kanyang internal na MPPT, siya nga pala guys sa mga nagtatanong kung meron na siyang built-in MPPT, yun yung isang gusto ko dito kasi yung iba ay PWM. Ayan, mas maganda kasi MPPT. Okay? Kung sakaling mataas yung required na solar panel, pwede ka mag-start gamit yung ganito, SRNE na solar charge controller. Pwede mong gamitin dito. Kaya lang, eto, external na siya. Pwede lang guys. Kaya ako sinabing pwede ka mag-start ng chop-chop. Eto, magagamit mo na siya kahit na wala pang maraming solar panel basta may ganito ka. Ayan. Kasi kailangan lang naman maabot mo yung required na starting current niya, starting voltage niya pala dito sa kanyang MPPT. Ayun. Kung may sakaling budget ka na, may pandagdag ka na sa solar panel, identical lahat dapat, pwede mong dagdagan. So, pwede mo nang ilagay dito sa kanyang solar input. Dito sa ilalim. Pero pag wala, dito muna. Ganon. So, ginagamit ko ngayon na battery dito ay LiPo4. Yan Yan yung ginagamit kong battery ngayon. Tapos, mayroon siyang BMS. Okay, yan Meron siyang active equalizer. Importante yan sa mga LiPo4. Isa pa,
na nagustuhan ko dito. Kasi nga, yung setup ko dito ay starting pa lang siya. Bale, yung kurot ko sa bulsa talaga, yung butas sa bulsa ko, maliit pala yung butas. Kulang pa yung solar panel ko, kaya hindi pa sapat talaga. Kung medyo makulimlim, sa grid ako nagcha-charge. Ayan, may nag-question kung bakit naka-hybrid na nga ako, nagcha-charge pa rin ako sa grid. Alangan ba naman guys, kulang pa yung solar panel ko. Alangan ba namang mang-hold up ako ng bangko, magnakaw ako. Hintayin ko hanggat meron akong budget. Kaya nga sinabi ko, chap, chap. Okay, so ganun muna. Nakatap sa grid. Ayan, meron siyang optional. Kaya nga hybrid. Meron siyang tatlong option. Dalawang option pala na mag-charge sa kanyang battery. Either kahit sabihin natin na marami kang solar panel kung makulimlim, wala kang option kundi mag-charge sa grid or generator. Ganun din lang. Hindi porket naka-solar panel ka na, sapat na. Hindi. Ang kalaban mo dyan kung makulimlim, shading. Ayan, panahon ng bare months. Yan ang kalaban niya. Pero pag summer, okay na okay yan. Kaya kung hindi siya sapat, malakas ang kain, yung load namin mataas, magi-grid ako. Itataas ko yung grid na yan. Okay? So, ang kagandahan kasi, pag i-on ko yung grid, ang setup ko kasi ngayon ay solar battery priority. So, kung mahina yung battery, mahina yung solar, automatic ko connect sa grid. Kakargahan ng grid yung battery pansamantala. Ngayon, kung kaya na ng solar, ikakat niya yung grid. Automatic. So, yun yung sinabi ko kanina guys. Napali tayo eh. Malakas yung kanyang AC charger. Kaya kung nag-aapura ka, makulimlim, di mo alam kung anong oras magkaka-brown out. Kahit pa paano, kargado na siya. Magka-brown out anytime, meron ng laman ulit. Nasa 60 ampere yata eh. Yung kanyang maximum. So, napakalakas na no, napakabilis. Kung minsan, umiinit pa yung wire sa lakas ng kanyang charger eh. Good points yun. If in case naman na kayang-kaya ng solar panel, bigla siyang lumiwanag ulit, bibitawan niya ulit ang grid. Kahit itaas mo yan, bibitawan niya. Automatic na sa solar panel siya ulit. Kasi ang setting ko dito ay SBU pala. Solar Battery Utility. Ayan. Third option lang niya yung utility kung sakasakali. Sakaling boba yung battery tapos humina yung araw, babalik siya sa grid. Pero kung kayang-kaya niya, babalik ulit sa sa solar. So, yun yung setting ko dito. So, ngayon pupunta na tayo sa mga hindi ko nagustuhan kay hybrid na POWMR. Malamang siguro sa mga mas higher variant, kagaya ng 4.2, 5 kW, 10 kW. Hindi naman siguro yung ganon. Pero dito lang sa mga budget mode lang niya. Sa bagay, asahan na natin kasi nga budget hybrid inverter. Ang price po nito ay nasa 13,000 something pataas. Ayan, ang price niya. Pero kung gusto nyo, meron naman yung mga mas mura pa. Or may nasa 17,000, subukan nyo. Ayan, pero sa akin kasi, yun lang kaya ng bulsa. Para makatipid. Pwede na kumbaga, okay na. Hindi naman pwedeng okay na okay. Okay na. So, eto yung hindi ko nagustuhan dito kay POWMR. Yung kanyang frequency. Sa bagay, nakalagay sa kanyang manual ay auto sense, sabi niya. Automatic. Kaya lang kasi, ang hindi ko nagustuhan dito, pag sinet mo siya ng 60 Hz, babalik siya sa 50 Hz. Diba? Siyempre, kung naka-hybrid mode ka, papasok yung naka-bypass siya. Siyempre, 60. Kasi nga, yun yung input mo eh. Dadaan lang sa loob. Tapos magcha-charge lang naman siya. Kaya lang, ang hindi ko nagustuhan dito ay pag wala ng grid, nag-brown out, babalik siya ulit sa 50 Hz imbes na 60 Hz. Yun ang hindi ko gusto dito. Kahit nakaset siya sa 60 Hz. Ngayon, kahit nakaset siya sa 60 Hz, tingnan natin. Tingnan natin yung kanyang frequency. Pasensya na, wala akong stand. Saan na ba yun? Ayun, 60 Hz. Naka 60 Hz siya ngayon, ha? Nasaan yung output dito? Yan yung output. 231 volt AC, 51. Ibis na 50, 51 pa siya. O baka niloloko kayo. Tingnan natin sa setting niya. Okay. Naka 60 yan. Naka 60. Yan, pwede mo ilipat sa 50.
or sa 60. 60, pero ang lumalabas ay 50. 50 po, 50 Hz. Wala kasing grid eh. Yan. Pero ngayon, nagbabago yan. Ewan ko kung bakit ganito. Ayan, magbabago yan. Magiging 60 Hz yan pag tatanggalin natin yung kanyang solar panel. I-off natin yan, kunyari wala. Yan, pag nawala yung solar panel, magiging 60 Hz yan. Tingnan natin. Tusok na natin yung ano dito, test prod, para makita nyo. Ewan kung ganun talaga yung ano, yung design dito. Bagay, asahan na natin kasi nga budget. Ano yan? Ginusto natin, di patunayan natin, ganun lang yon. Okay na, kasi nga nagtitipid nga ako eh. Dito na nga lang sa outlet, ano ba yan? Yan. Okay. So ngayon papatayin ko yung solar panel, yung input dito. Tingnan nyo. Magbabago yan hanggang sa ano, maging 60. Oh, yan. Naging 59.9 na siya. Oh. So, yun ang problema. At may nag-comment kasi na obserbahan mo yung... Sabagay, sabi naman niya ay yung kanyang sine wave. Kung wala yung kanyang solar panel or meron, kung nagbabago ba, nagiging modified. Okay, so yun naman ang subukan nating i-test. Yan o. Subukan natin ulit ibalik. 59.9, 60 kung tutusin. Balik natin. Magiging 50 ulit yan. Yan o, naging 51 na naman. Hindi ko alam kung bakit. Ang grid, wala kasi eh. Ito yung grid. Grid. Walay. At eto pa yung hindi ko nagustuhan dito yung kanyang sine waveform. Malinis, napakalinis. Ano ba yan? Kaya kung pipili kayo ng ganito, wag na yung ganito guys, wag na. Pero kung no choice kayo, yun lang yung kaya ng budget, bahala kayo sa buhay nyo. Set natin sa AC. Yan, tapos range 300. Ano ba? Yun, 300. Medyo lowbat na kasi to eh, kaya pagtsaga na natin. Okay, so ito. Meron siyang solar panel tapos yung kanyang frequency 50. Pero sakto na kasi sa akin guys kasi may mga appliances ako dito na 50 Hz. Okay na okay kasi nga hindi ko na kailangang magpalit ng solar panel setting, hindi na. Automated na nga, automatic. Diba ang ganda? Tsambang-tsamba. Okay, so meron siyang solar panel. Nakakabit yung solar panel ay mag-focus yan. Ay, pangit yung ating camera pati. Yan yung kanyang waveform. Para makita nyo ng gusto. Ayun. Hindi siya malinis. Ano ba yan? May mga ano, may mga... Ewan ko, may mga konting mga spike. Ayan. Si ano kasi, si Victor na ano, Victor na hybrid inverter yung ating ni-repair. Meron siya mga ano, ferrite ring sa kanyang output. Sa bawat wire, sa ganyan niya oh. Input at output, meron siyang mga ferrite ring. Yun ang maganda kay Victor. Eh wala na si Victor, nawala na yata si Victor, na ubos na yata, namatay na yata. Okay, so ganyan siya. Subukan nating i-cut yung ano, panel kung may pagbabago. Hindi ko pa na-try eh. Okay, so ngayon, try nating tanggalin yung solar panel. Magiging 60 Hz siya ngayon. 59, you know. Ayan, nagiging 60 pa. 59.7, 59.9. Yung kanyang waveform, the same. I-on natin ulit yung breaker. Yan.
So, hindi siya kagaya ni Victor Wood Este, ni Victor MN. Yung unang ni-repair natin na hybrid inverter, na kapag nagpalit tayo ng frequency, unti-unti siyang tataas. Ang cute! Ganon sana. Sa bagay siguro yun, mamahaling hybrid inverter yun eh. Ayan. So, ang ganda sana nun. Kaya lang kasi ang ayaw ko doon, mataas yung requirements. Hindi kaya ng bultas. Yun lang yung ayaw ko dito. Pero okay na, pwede na. Kahit pa paano, pwede na. Kasi nga, nabawasan ng trabaho. Ayan, kung medyo ako, ginaganon-ganon ko lang. Hindi na kailangan na maraming bit-bit. Ayan. So, yun ang kagandahan nito. Pag sa residential, ito yung maganda. The best pag residential. Pero kung sakali na on the go ka, less kang tao, power station ang para sa'yo. Hindi mo pwedeng bit-bitin to. Sigurado. Sakit sa ulo. At ito yung pinaka-ayaw ko sa lahat na function ni PowMR. Yung kanyang UPS. Ang interruptible power supply, yun lang ayaw ko dito. Yes! Pag sinet mo ng UPS, tapos, ano pa yung isa? USB, utility, tapos solar, at battery. So, dapat sana yung pag pinatay mo si grid, boom! Mag-inverter siya. Good! Pagbalik mo ng grid, wala. Yun ang problema kay PowMR. Yung kanyang UPS function is busak, walay. Ayan. Wandilasag yan yung pinili mo. Pagtsagan mo, yes, I accept. Pero pangit. Kaya nga ito, ginawa ko tong video na to, itong experiment na to. Para magsilbing warning sa iba. Sinasabi ko na pangit ang kanyang UPS function. Sasabihin ko sa inyo, pangit. Huwag nyo na subukan. So, ang maganda dito na function niya, dito sa SBU. Ito yung magandang function dito. Tapos, mag-set ka dun sa program 12. I-set mo ng 13.5 para hindi ka mabitin. Okay, tapos sa kanya sa kanyang setting number 3, huwag kang mag-UPS. Sakit sa ulo yan. Ubos na yung laman ng battery mo, hindi pa nag-grid. Nagbi-blink lang doon. Walay. I-set mo sa APL. Yan. At kahit igaganon-ganon mo yan, naglilipat lang siya. Yun ang maganda dito. Ayan, kasi nga maliit pa yung solar panel ko. Pag dadagdagan ko yan, pag tsatsagaan natin yan, yan lang, kaya ng bulsa natin. Huwag niyo akong girain kasi nga yun lang ang kaya ko. Ayan. Okay, hindi na ako nag-vlogger kung mayaman ako. Puro budget ang gusto ko. Mga damit ko, surplus yan. Galing sa sa segunda mano yan. Damit ng mga namatay na. Oh, di ba? Tibay, di ba? Okay, tapos APL. Okay, so yun yung mga hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko dito. Kahit pa paano, meron din. Pwede na, starting, para sa mga nagsisimula. And someday, kung may pera tayo, di mag-upgrade tayo. Palitan natin yan. Okay, nagsimula ka sa mamahaling bagay, nasira mo, na baliktad mo, sakit sa tenga nun, sakit sa bangs. Masama yung loob mo kasi nga umusok yung worth of 35,000 or 30,000. Aray! So, para sa akin guys, hindi na big issue yung kanyang waveform. Kasi nga dating ginagamit ko, square wave lang eh. Pinagtsagaan ko yun eh. Okay naman sa mga appliances eh. Ayan. Yung kanyang yung kanyang transfer switch, yung automated niya, wala namang problema para sa akin kasi customized naman siya. Pwedeng mag-set ng iba. Okay lang para sa akin. Sa madaling salita, ginusto ko siya, panindigan ko siya, ganun lang yon. Sayang din naman yung 13,000 pesos kung itatapon ko lang siya sa kantsaw ng iba na pangit. Diba? Iyan na yun nandyan. Sulitin na natin. So hanggang dito na lang muna guys. Update lang natin yung in-install natin na hybrid inverter. Kung okay lang ba siya, pasok lang ba siya sa mga nagsisimula, ganon na lang. Okay, so maraming salamat sa iyong pagsasayang ng oras dito sa panonood sa video ni Wandilasag. Okay, maraming salamat. Peace, huwag kayong magagalit kay Wandilasag. Bye bye, ingat. Love you.